Propaganda eh. Oh, ang tanong ngayon sa kanila, anong iimbestigahan nyo? Number one, sinabi na nga, sabi niya, merong assassin. Wala namang binanggit kung sino yung assassin. Pangalawa, mangyayari lang kung patay na siya. Iimbestigahan nyo. Madalit sabi, gaya ng pinaliwanag na po natin, whether dito sa programa natin o sa mga column natin sa The Manila Times, yung pong ginawa ni Inday Sara, kumbaga, inabot na yung kanyang pasensya, sukdula na dahil sa ginagawang pangapi sa kanya. At yung banta sa kanya na tunay, siya ho ang may banta sa buhay niya na hindi ho siya iniintindi ng gobyerno. Inalabas niya na yun na merong tunay na banta sa buhay. There is a real threat against your life. Sa tingin niyo po, Attorney Sal, itong hirit pa ng NBI ay maniniwala talaga ang tao na talagang may banta? Parang inulit na nila yung dati. Alam po ninyo yan, yung NBI, investigator nila, pero pagkumanta. At inilabas pa nila yung video. Yes, Yung video yun, alam na ng lahat yun. sa Zoom. Pero dahil nga nagpupropaganda sila, papaalala nyo, tingnan nyo, talagang nagbanta siya patayin, and so forth and so on. Talagang propaganda Oh, ang tanong ngayon sa kanila, anong iimbestigahan nyo? Number one, sinabi na nga, sabi niya, merong assassin. Wala namang binanggit kung sino yung assassin. Pangalawa, mangyayari lang kung patay na siya. Iimbestigahan nyo. Madalit sabi, gaya ng pinaliwanag na po natin, whether dito sa programa natin o sa mga column natin sa The Manila Times, yung pong ginawa ni Inday Sara, kumbaga, inabot na yung kanyang pasensya, sukdula na dahil sa ginagawang pangapi sa kanya. At yung banta sa kanya na tunay, siya ho ang may banta sa buhay niya na hindi ho siya iniintindi ng gobyerno. Inalabas niya na yun na merong tunay na banta sa buhay. There is a real threat against your life. Bakit niya malalaman? Bakit naman hindi? May intelligence group din siya May mga security siya. Saka makikita natin ang pagkakaisa ng mga kalaban niya sa politika. Bakit naman hindi niya akalain? Ngayon, nung siya ay tinutugis na, sinundan at tugisin ng kanyang ama, tapos yung mga kalyado, gaya ni Pastor Tibuloy, kung sino-sino pa, anong nangyari doon? Hindi ba pati yung staff niya binuli, tinakulong, kung kayo'y nasa kanya namang kalakaran, sa kanyang katauhan, talagang magagalit kayo. At the same time, matatakot kayo na yung mga malapit sa kanya, yung mga nakapaligid sa kanya, yung mga kaalyado niya, ay tinutugis ng kanyang mga kalaban sa politika. Naroon na yung banta pa. So anong ginawa niya ngayon? Ginawa niya, ginamit niya ang plataforma upang ilantad na muli ang banta sa kanyang buhay at ginagawa nilang pag-aapi sa kanya at paglabag sa karapatan ng Vice Presidente at ng mga staff niya. At, kumbaga, she was calling for help. Nananawagan siya, tulungan niyo po ako sapagkat may banta sa akin. At humihingi ako sa inyo ng saklolo. Bigyan niyo ako ng katarungan kasi pag ako'y napatay, etong mga taong ito ang pinaghihinalang pumatay sa akin. Kaya, meron na akong kinausap. Pero actually, ano lang yun? Yun ang tawag doon, yun outburst lamang ng kanyang one, kanyang pagkatakot sa buhay niya. Two,
yung galit niya sa ginagawang paninira sa kanya, pagsalakay sa kanya mga staff. At number 3, humihingi siya ng saklolo sa taong bayan, tulungan niyo ako. At itong mga taong ito, ako'y tinutugis at papatayin ako. At pag ako'y napatay, bigyan niyo ako ng katarungan. Hanapin niyo itong mga ito. Yun lang ang ibig sabihin. Ito namang NBI, nagpapagamit naman. Nagpapagamit. Kaya ako, iniisip ko na naman ngayon, nako, delikado na naman. Iimbestigahan daw nila. Meron na daw sila mga suspects at minomonitor na daw nila. Sino naman kaya ang isang Ramil Madriagang kukunin ng mga ito? At gagawa na naman ng mga kalokohan, gagawa naman ako. O kinausap ako ni Bibi Sara na papatayin ko si ganyan, sa kanya. Madali yung gawin yan. Alam niyo, pag kayo nasa kapangyarihan, sa pamamagitan ng paggamit ng lakas, ng puwersa, ng impluensya, pera, maniwala kayo, napakadaling gumawa ng at mag-produce ng isang testigong nagsisinungaling gaya ni Ramil Madriaga. Yan po ang nakikita natin.